Shalom everyone and welcome to Long's Conversation. Ang tanong natin ngayong araw, Pastor, pwede po ba ang unbeliever to believer relationship? Technically, oo. Pero may kasunod na tanong, wise ba? Madalas, hindi. Biblically, malinaw ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be unequally yoked with unbelievers. Ang picture dito ay dalawang baka na magkaibang lakas at direksyon. Kapag hindi pareho ang lakad nila, paikot-ikot ang araro. And relationship is like that. Kung ang isa ang goal ay kingdom of God, tapos ang isa ay kingdom of self, may tension talaga. Hindi ito tungkol sa pagiging mas banal kaysa sa iba. It's about direction. Ang sabi sa Amos chapter 3 verse 3, can two walk together unless they agree? Kung ang foundation mo ay si Christ at ang foundation niya ay hindi, eventually lalabas yan sa decisions nyo. Una, saan kayo mag-church? Ano ang magiging values ninyo? Paano nyo i-steward yung money and resources na binigay sa inyo ng Panginoon? Paano kayo magpapalaki ng inyong anak? Ano ang magiging priorities nyo in life? Yes, love is powerful, but faith is foundational. May nagsasabi, Pastor, ako ang magko-convert sa kanya. Kapatid, ingat ka dyan sa tinatawag na missionary dating or evangelligaw. Ang Great Commission ay nasa Matthew chapter 28, pero hindi ibig sabihin gawin mong project ang puso mo. Salamat sa Diyos kung makakakilala siya sa Panginoong Hesus. Yun talaga ang aim natin. Pero paano kung hindi? Ano ang magiging response mo? You are called to witness, yes, but not to gamble your spiritual alignment. Now, may cases ba na naging believer ang isa later on? Yes. Why? Because God can save anyone. Pero ang tanong, will you build your future on a possibility or on a shared conviction? Marriage is not just about kilig, it's about covenant. At ang covenant na may pinakamalalim na unity ay yung parehong sumusunod kay Kristo. Kaya payo ni Pastor, don't just ask, do I love this person? Ang itanong mo, do we love the same Lord? Because in the end, mas madaling sabay tumakbo kung iisa ang finish line. God bless everyone.